Alamin naman natin ang sitwasyon sa Cagayan kung saan may mga inililikas pa ring residente ngayong gabi. At mula sa bayan ng Santa Ana, saksi live si Nico Wahe. Nico? Pia, kahit kasagsagan na ng pananalasa ng Super Typhoon Nando, ay tuloy pa rin ang pag-rescue ng MDRRMO Santa Ana, lalo na yung sa mga nakatira sa ilog at saka sa may coastal area. Kanina kailangang ilikas ang ilang residente sa barangay Visitasyon. Sila yung mga nakatira sa gilid ng ilog. Binuhatan ng rescuers ang ilang bata. Kailangan ring alalayan ang babaeng ito na hirap maglakad. Sa evacuation center naman kanina sa barangay Palawig, na isa sa mga coastal areas, 124 na pamilya ang nananatili roon. Pero may ilan na bumalik na raw sa kani-kanilang mga bahay. Samantala, Pia, buong magdamag naming naramdaman ang lakas ng Super Typhoon Nando. Walang humpay ang malakas na buhos ng ulan at hanging dala ng Super Typhoon Nando sa Santa Ana, Cagayan. May mga nabuwal na puno, naputol na kawat ng kuryente at mga natuklap na yero. Halos zero visibility sa nadaanan naming port area dahil sa sama ng panahon. Biyernes, nung nandito tayo sa bahaging ito mismo ng Santa Ana, Cagayan, at sabi ng mga mangingisda noon ay kailangan nilang iangat yung kanilang mga bangka dahil aangat yung tubig dito sa bahaging ito. At ngayon, ganun nga yun nangyari. Dahil sobrang lakas ng hangin, sumilong muna kami sa gymnasium ng Santa Ana, kung saan lumikas sa mga galing sa baybayin. Matagal na kami dyan, sir, pero lumikas lang kami kaninang hapon. Malakas na kaninang gabi, kaya lumikas kami. Bago magtanghali, mas lalo pang lumakas ang Super Typhoon Nando. Nagliliparan na ang ilang gamit gaya ng basurang ito at mga sanga ng puno. Ang truck na ito, gumagalaw rin dahil sa lakas ng hangin. Nandito kami sa may munisipyo. Dito na kami tumuloy dahil wala kaming ibang mapuntahan. Buti na lang may gymnasium. At sa ngayon, ganito pa rin yung sitwasyon. Napakalakas ng hangin. Yung mga puno, halos wala ng tigil talaga yan. Mula pa kanina, mula pa kagabi. Kung tutuusin, ng alas 11. At maya-maya ay dumating ang rescue ng Santa Ana. Ilang stranded na papasok sana sa trabaho ang ni-rescue. Nung nasa Tuguegarao kami sir, hindi pa ganito sir. Pero naabutan na kami dito sa Aparito Santa Ana sir. Na-stranded po kasi kami dyan sa may palengke po. Masyadong mahangin daw po. Nirescue rin ng munisipyo ang grupo ng mga kababaihang nakatira sa gilid ng dagat at nagtatrabaho umano sa isang kasino rito. Po ng hangin. Sumisipol. Natatakot kami, hindi kami nakatulog. Malapit kasi sa dagat, kaya possible baka biglang mag-storm surge. Tapos lumalakas pa naman yung hangin saka ang hangin. So hindi sila safe dito, sir. Kaya kailangan natin silang evacuate. Sa gymnasium muna sila pansamantalang dinala. Ramdam din ng malakas na hangin, ulan at alon sa Kalayan. Ayon sa MDRRMO, nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga nakatira malapit sa dagat at ilog. Pinasasayaw ng malakas na hangin at ulan ang mga puno sa bayan ng Camalaniugan. Sa Tuguegarao City, pinatumba ng malakas na hangin at ulan ang mga nakatanim na palay. Pinilit namang anihin ng ilang magsasaka sa Ilagan Isabela ang mga tanim na palay at mais bago ang pagtama roon ng bagyo. Talagang pinipilit na inaani. Ang problema, wala namang bibili. Masisira din sa kwan. Buti kung makabilak na Ayon sa PDRRMC Isabela, halos 500 pamilya nang nag-preemptive evacuation sa ilan pang bayan doon. Pia, sa mga oras na ito ay medyo naglaylo o nagpahinga muna ng kaunti itong lakas ni Super Typhoon Nando dito sa Santa Ana. Pero makakaramdam pa rin ng mga pabugso-bugsong lakas ng hangin. Kaugnay naman sa supply ng kuryente, ayon sa PDRRMO ng Cagayan, 20 sa 29 na kanilang bayan ay walang kuryente ngayon. At live mula rito sa Santa Ana, Cagayan, para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.